Arestado ang isang hinihinalang miyembro ng Akyat Bahay Gang. Lamas-masok daw siya sa ilang bahay kasi isa siyang aircon technician. Si Emil Sumangin ng Kalerto 24, eksklusibo. Intelligence Division ng Parañaque Police ang inatasang humuli sa suspect, nag-uniforme at nagpanggap na mga service technician ng mga pulis para makalapit sa target area at hindi mabulabog ang operasyon. Ang suspect hindi nagtagal, dumungaw sa bintana ng pinagagawa niyang two-story na bahay. Walang ideyang mga pulis na pala ang kausap niya. Kinilala ang suspect na si Lester Pelaez, 21 anyos, miyembro ng notorious na Akyat Bahay Gang at wanted sa kasong may kinalaman sa illegal na droga at robbery. Ayon sa impormasyong hawak ng pulisya, kabilang si Pelaez sa mga nasa likod ng tumataas na antas ng lakawan sa mga exclusive subdivision sa Southern Metro Manila. Kinuha raw ng sindikato ang serbisyo ni Pelaez dahil nakakalabas-masok na ito sa mga gordyadong mga residential area na kilala na bilang isang air-conditioned technician. Ginagamit niya itong pagkakataon na ito na makapasok freely dun sa malaman niya yung mga rota papasok sa loob ng bahay. And that is how nakakuha siya ng inside information. So ito sir, ayon sa PNP, malaking tulong ang pagpapakawala ng mga aso sa bakuran. Pero iba pa rin daw ang tulong kung may CCTV. Gaya na lang ng CCTV video na ito na ibinigay ng isang concerned citizen sa GMA News. Dumating ang mga suspect lulang isang modelong sasakyan. Pagdungaw sa bakuran, binatuhan daw ng pagkain ang mga alaga niyang aso kaya hindi na nag-ingay at tumakol ang mga ito. Nag-ala Spider-Man na pinanik na ng mga suspect ang bakuran. Pero maya-maya pa, nang makita ang nakakabit na CCTV camera na nasa ibabaw nila, parang nakakita ng multo ang grupo. Lumundag pabalik ng kanilang sasakyan saka umeskapo. Dapat ayon sa pulisya, pati mga inuupahan nating mga technician, karpintero at iba pa, huwag basta pagtiwalaan sa panahon daw ngayon, mahirap na. Please be very careful when you choose yung service na magpo-provide sa inyo ng mga repairs or kung ano man. Please be very careful and any doubt, please do not hesitate to check with our barangays, check with our policemen. Para naman sa nadakip na suspect na si Pelaez, panandali ang saya lamang ang nakuha niya sa sindikato at labis niya na itong pinagsisisihan ngayon. Emil Sumangin, Kalerto 24. Samantala, ibinasura ng MTRCB ang hiling ng TV5 na huwag nang ipataw ang 20 araw na suspensyon sa programa ng magkakapatid na Tulfo na nag-ugat dahil sa mistulang pagbabanta kina Raymart Santiago at Claudine Barreto. Hindi rin pinalusot ang motion para ipatigil ang pagdinig ng MTRCB laban sa programa. Nakatutok si June Veneracion. Dalawang pangunahing musyon ang inilatag ng TV5 sa pangalawang araw ng adjudication hearing ng MTRCB sa programa ng Tulfo Brothers. Una, ang musyon ng TV Network na i-lift ang 20-day preventive suspension laban sa programang T3. At pangalawa, ang musyon na suspindihin ang adjudication proceeding ng MTRCB sa nasabing programa. Ibinasura ng MTRCB ang dalawang musyon. Nag-motion for reconsideration ng TV5 pero hindi rin pinagbigyan. 3 parusa raw ang pwedeng ipataw sa T3, sabi ng MTRCB. Pinakabababa ang sermon dahil humingi naman ng paumanhin ang mga host ng programa. Pwedeng suspensyon at pwede rin kanselasyon sa ere ng programa. Ang umaalingaw-ingaw naman po na reklamo, especially sa general public, yung pagbabanta po di umano dito is already constitutive of grave threats, which is a crime. If you consider that particular angle, then our panel would have to consider that very, very, very seriously. Nagugat ang problema sa pagbabanta o mano ng magkakapatid na Tulfo laban sa mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto na nakaaway ng kanilang kuyang Simon Tulfo. Wala nang susunod na hearing ang adjudication panel ng MTRCB. Ang mangyayari na lang, kailangan nila magsumite ng kanilang mga ebidensya ang prosekusyon sa May 17. May 21 naman ang TV5. Pagkatapos noon, saka magdedesisyon ang 3 miyembro ng panel. Sa kalagitnaan ng Hunyo, inaasahang ilalabas sa publiko ang hatol ng MTRCB. Paglagpas po ng 20 days, back on the air po sila, assuming po na wala pong ruling. Pero lahat daw ito ay nakadepende pa rin sa magiging desisyon ng Court of Appeals sa petisyon na inihain ng TV5 noong nakarang linggo. Dais ng TV5 na mag-issue ang korte ng temporary restraining order sa 20-day preventive suspension at gusto rin nilang ipatigil sa korte ang adjudication proceeding ng MTRCB. Hinihintay pa namin ang pahayag ng TV5 sa naging desisyon ng MTRCB. Pero ang ina ng magkakapatid na Tulfo na nakausap namin kahapon, nalulungkot daw sa kinakaharap na problema ng kanyang mga anak. Naglungkot ako. Trabaho nila yan, being a journalist. Ayaw ko sana maging journalist sila.
Gusto ko sana maging pari at being a journalist. Risky ang buhay ninyo eh. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Sinabi naman ng TV5 na hihintayin nito ang resolusyon sa inihain nilang petisyon sa Court of Appeals. Sa tingin pa rin daw ng network ay paglabag sa press freedom ang naging hakbang ng MTRCB. Chika Minute! Patuloy raw na nagpapalakas si Dolphy ayon sa partner niyang si Jaja Padilla. Wala raw dapat ikabahala sa kondisyon ng Comedy King dahil makulit pa rin daw ito at panay pa rin ang pagpapatawa. Makichika kay Kata Tibayan. Wala raw kailangang ikabahala ang fan sa kondisyon ng Comedy King na si Dolphy. Ayon kay Jaja Padilla, mabuti raw ang lagay at nagpapalahas ang komedyante na kamakailan ay lumabas ng ospital pagkatapos ng sunod-sunod na therapy. Ipinagkikibit-balikat na lang niya ang mga madalas sa chismis sa mga social media sites ukol sa umano'y pagpanaw na ni Dolphy. Kwento ni Shasha, maging anak niya na si Zia, nagugulat pag nakakatanggap ng pakikiramay sa mga kaibigan para sa ama. Pero imbis magalit, tinawanan na lang nila ito. Si Zia nga she was on a flight from Davao. Sabi sa kanya, condolence ha. Sabi niya, ha? No, my dad's at home. Mali ba sinasabi nila pag binabalita ka na mamatay lalong mahaba ang buhay. Kaya thank you. Dagdag naman anak ni Dolphy na si Ronnie, hindi na nila pinapatulan ang ganong bali-balita ukol sa ama. He's not dying. He doesn't have cancer like what came out. Kwento rin ni Shasha, makulit pa rin daw si Dolphy at madalas pang nagpapatawa. Umihirit pa nga raw ng pagbiyahe sa ibang bansa. Wish niya nga mag-Hong Kong ulit. Sabi ko, pag makakayanan mo at pag pinayagan tayo ng doktor, alis tayo. Minsan daw pasaway talagang Comedy King pagdating sa pagkain. Meron siyang face na lechon kawali everyday. Meron nagpadala sa amin ng lechon. Nagustuhan naman na yung lechon. Ngayon, gustong-gusto niya ng sinigang na baboy. Katatibayan updated sa Showbiz Happenings. Jessica Sanchez binigyan ng Heroes Welcome sa Chula Vista City sa San Diego, California. Mamaya yan sa Chika Minute. At susunod, bata sa China nahulog mula sa umaandar na kotse. Pag-alis sa Pilipinas ng Panamanian diplomat na inakusahang nanggahasa ng isang Pilipina, sinisisi ni Senator Tito Soto kay Justice Secretary Laila De Lima. Video ng pagbahing ng isang baby panda na ikinagulat ng inahing panda patok sa internet. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.